Mga idol, papasok na sa playoffs ang Los Angeles Lakers pero bago sumabak sa matinding laban kontra Houston Rockets, isang mahalagang advantage ang nakuha nila, oras para magpahinga at maghanda. Sa gitna ng mga katanungan kung makakabalik ba agad sina Luka Doncic at Austin Reeves mula sa injury, isang Lakers big man ang nagsalita tungkol sa kahalagahan ng pahinga. Ayon kay Jackson Hayes, malaking bagay ang ilang araw na break bago magsimula ang serye. Para kay Hayes, hindi lang ito simpleng pahinga, kundi isang critical na reset para sa katawan. Bilang isang player na umaasa sa talon, bilis at depensa sa ilalim, aminado siyang bugbog ang katawan sa regular season. Kaya ang extra days off ay parang lifeline para maibalik ang kanyang lakas at explosiveness bago ang mas pisikal na laban sa playoffs. Samantala, hindi lang pahinga ang focus ng Lakers. Ginagamit din nila ang oras na ito para pag-aralan ang Rockets, isang koponan na may kakayahang manggulat at mang-dominate anumang oras, lalo na sa pangunguna ng kanilang superstar na si Kevin Durant. Dagdag pa rito, may babala rin mula sa kampo ng Lakers. Ayon kay Marcus Smart, hindi pwedeng magpakampante ang team. Kailangan nilang tumbasan ang physicality at intensity ng Rockets dahil kung hindi, pwede silang ma-outmuscle at mawalan ng kontrol sa serye. Sa pamumuno ni LeBron James, malinaw na hindi uurong ang Lakers. Kahit kulang sa lineup at may injury concerns, handa silang lumaban gamit ang puso, disiplina at karanasan, mga bagay na hindi matutumbasan ng stats lang. Ngayong papalapit na ang Game 1, isang tanong ang bumabalot sa serye. Sapat ba ang pahinga at preparasyon ng Lakers para pabagsakin ang Rockets? Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Kaya bang dalhin ng pahinga at puso ang Lakers sa panalo o Rockets ang mananaig sa seryeng ito? Samantala, tila umiinit ang usapan sa paligid ng Los Angeles Lakers ngayong first round ng playoffs laban sa Houston Rockets, pero hindi ito dahil sa panalo, kundi dahil sa injury updates ng kanilang dalawang key players na sina Luka Doncic at Austin Reeves. Sa kabila ng kumakalat na balita na posibleng makabalik ang dalawa sa Game 3, marami sa Lakers fans ang hindi kumbinsido. Ayon sa ilang reports, tinatarget umano ni Doncic at Reeves ang pagbabalik sa kalagitnaan ng serye, lalo na kung mapunta sa alanganing sitwasyon ang koponan. Pero para sa fans, mukhang masyadong minamadali ito, lalo na't parehong grade 2 injuries ang tinamo ng dalawa. Si Luka ay may hamstring strain, habang si Reeves naman ay may oblique strain na karaniwang nangangailangan ng 4 hanggang 6 na linggo ng recovery. Kaya naman maraming sumasalungat sa ideya na kaya nilang bumalik agad sa loob lamang ng ilang araw. Para sa iba, hindi sulit ang risk kung hindi pa sila 100%, lalo na sa isang do-or-die na sitwasyon sa playoffs. Samantala, nilinaw na rin ni JJ Redick na out indefinitely ang dalawa, bagay na lalo pang nagpalakas sa duda ng fans. Sa ngayon, naghahanda ang Lakers na harapin ang serye na wala ang kanilang dalawang pangunahing sandata, habang si LeBron James ang inaasahang magdadala ng laban para manatiling buhay ang kanilang kampanya. Habang may ilan pa ring umaasang makakabalik ang dalawa sa tamang oras, marami ang naniniwala na kung mababaon sa 0-2 ang Lakers, baka mahirapan na silang makabawi kahit pa bumalik ang kanilang mga bituin. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Dapat bang i-risk ng Lakers ang pagbabalik ni Luka at Reeves kahit hindi pa sila fully healthy o mas mabuting maghintay na lang para sa mas siguradong kondisyon? Samantala, posibleng maging aktibo ang Los Angeles Lakers sa darating na off-season matapos lumabas ang ulat na susubukan nilang kunin si Daniel Gafford mula sa Dallas Mavericks sa pamamagitan ng trade. Ayon sa mga haka-haka, handang isama ng Lakers sa alok si Jared Vanderbilt, Dalton Knecht at 2 second-round picks para makuha ang serbisyo ni Gafford. May kontrata pa si Gafford sa Dallas hanggang 2029 kaya hindi ito basta-basta pakakawalan. Samantala, inaasahan ding babalik ang sentro ng Mavericks na si Dereck Lively, kaya maaaring maging bukas ang Dallas sa ideya ng pagdagdag ng future assets. Malaking bagay para sa kanila ang depensa ni Vanderbilt at ang shooting ni Knecht na pwedeng ipalibot sa kanilang batang core na pinangungunahan ni Cooper Flagg. Para naman sa Lakers, malaking tulong si Gafford lalo na sa kanilang interior defense, rim protection at pagiging lob threat. Kayang-kaya niyang punan ang kakulangan ng koponan sa ilalim at magbigay ng solidong presensya sa pintura sa magkabilang dulo ng court. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Sulit ba para sa Lakers ang ganitong trade? That last defensive possession by the Mavs. Great pass, time with the Hornets. How about these two players coming to teams in contention? Gafford with a drive and nice Slice to Hardaway Jr. Back inside to Gafford for a dunk, and you're right, it's starting to get